Kung naririnig mo ito ngayon, hindi ito isang aksidente dahil may mensaheng espiritual na kailangang makarating sa puso mo at may dahilan kung bakit sa lahat ng panalangin sa mundo, ito ang napakinggan mo sa sandaling ito dahil may isang banal na layunin na malapit nang matupad sa buhay mo at ito ang sandali na maaring baguhin ang iyong kapalaran. Kaya't makinig ka at maniwala. Sapagkat sa susunod na 2 minuto, isang panalangin ang bibigkasin na parang magneto ng kasaganaan. Isang panalangin na kumikilos sa dimensyon na hindi nakikita ng mata ngunit nararamdaman ng kaluluwa. Isang panalangin na may lakas na hindi kayang ipaliwanag ng lohika ngunit napatunayang gumagalaw sa sandaling ito dahil kung naramdaman mong tila may bumubulong sa iyo habang binubuksan mo ang video na ito, totoo ang narinig mo. Ito ang tawag ng langit para sa panibagong simula. Dahil kung minsan ka nang napaluha ng tahimik sa gabi para hindi marinig ng iba, kung minsan mo nang kinimkim ang sakit habang may ngiti sa labi, kung minsan mo nang naramdaman na parang walang nakakarinig sa pag-iyak ng puso mo, alalahanin mong may Diyos na nakakita ng bawat patak ng luha sa unan mo. Narinig niya ang buntong hininga mong pilit mong ikinubli. At ngayon, siya mismo ang nagpadala ng sagot na ito dahil hindi ka iniwan, hindi ka nakalimutan, at hindi ka niya kailanman pababayaan. At kung sa sandaling ito ay nakararamdam ka ng init sa dibdib, o tila may katahimikan sa loob mo habang pinakikinggan ito, iyon ay dahil ang presensya ng Diyos ay nasa tabi mo na, handang pakinggan ang panalangin mo. Dahil ito ang panalangin na nagdadala ng pagbabago. Ito ang panalangin na humahatak ng kayamanan at pagpapala. At sa loob ng 2 minuto ay magsisimula ang isang bagong kabanata sa iyong buhay. Kaya kung handa ka nang tanggapin ang milagro, manatili dahil sa panalangin ito may mangyayari. Baka walang nakakapansin, pero alam ko kung gaano kasakit ang ngumiti kapag ang puso mo ay nababasag sa loob. Alam ko na minsan kailangan mong magpanggap na matatag habang ang totoo ay halos hindi mo na alam kung paano ka babangon kinabukasan. At kahit walang ibang nakakarinig, naririnig ng Diyos ang bawat sigaw ng kaluluwa mong pagod na. Nakikita niya ang paraan ng pagtitiis mo, kung paano mo pinipilit pagka siya ang maliit na kita para lamang may makain ang pamilya. Kung paano ka tumitigil sa gitna ng gabi, humihinga ng malalim at nagtatanong, Panginoon, hanggang kailan ko po ito mararanasan? At sa dami ng gabi na pinili mong manahimik para huwag silang mag-alala, kahit ang mismong pananampalataya mo ay dumaan na sa matinding pagsubok, ngunit nandito ka pa rin nakikinig at yun ang patunay na kahit durog ka na, hindi ka sumuko. At alam mo kung bakit, dahil may apoy sa puso mo na hindi kayang patayin ng kahirapan, may liwanag sa kaluluwa mo na hindi kailanman nawala. Kahit ilang ulit ka nang nabigo, kahit ilang beses nang muntik kang mawalan ng pag-asa, bumangon ka pa rin. At ngayon, ang langit ay tumutugon sapagkat ang bawat sandali ng pananahimik mo ay iniipon ng Diyos bilang panalangin. Ang bawat patak ng luha mo ay hindi nasayang at ang bawat pagdurusa ay isinusulat niya bilang ebidensya ng katapatan mo. Kaya ngayon, habang nakikinig ka sa panalangin ito, tandaan mong hindi mo ito ginagawa mag-isa. Dahil sa mismong sandaling ito ay libo-libong kaluluwang tulad mo ang nananalangin din, mga pusong pagod ngunit umaasa pa rin, mga kaluluwang dumaan sa dilim pero naniniwalang may umagang paparating. At ngayon, habang humihinga ka pa, habang tumitibok pa ang puso mo, ibig sabihin yon ay hindi pa tapos ang laban mo. Hindi pa tapos ang plano ng Diyos sa buhay mo at sa gitna ng lahat ng pagkalito, siya ay gumagawa ng paraan. Bagamat hindi mo pa nakikita ang resulta, nagsimula na ang himala. Sapagkat sa sandaling ito, may liwanag ng humahawi sa ulap, may kamay ng Diyos na kumikilos sa iyong pabor. At kung nararamdaman mong may kakaiba sa sandaling ito,
Kung tila parang may bumabalot na kapayapaan sa paligid mo, iyon ay dahil may sagot ng paparating at ito ang simula. Kaya kung nakarating ka rito, hindi ito basta-basta sapagkat habang tumatagos sa iyo ang bawat salita, nagiging totoo ang bawat pangakong sinabi ng Diyos. Hindi ka pababayaan, hindi ka niya iiwan, at hindi niya hahayaang manatili kang nasa dilim dahil may liwanag, may pag-asa at may kasaganaan at ito ay dumarating sa buhay mo ngayon. May isang panalangin na hindi alam ng marami, isang panalangin na itinuturing na sagrado dahil hindi ito basta-basta ipinapaalam kaninuman, kundi sa mga taong tunay na handang tumanggap. Ito ang panalangin tinatawag naming panalangin ng banal na pang-aakit ng kayamanan. At kung ito ay naririnig mo ngayon, ibig sabihin ay kabilang ka sa iilang pinili na makaalam nito. Dahil may misyon ang Diyos para sa iyo at ito ay ang maranasan mo, ang biyayang hindi mo kailanman inakala. At bagamat hindi ito sikat, ang panalangin ito ay gumagalaw sa likod ng maraming himala na tahimik na nangyayari sa mga taong may pananampalataya, gaya ng isang ina na ilang taon nang walang trabaho. Ngunit nang dasalin niya ito sa loob ng 2 araw, ay may tumawag sa kanyang di inaasahang kumpanya at tinanggap agad, gaya ng isang lalaki na halos mawalan na ng bahay, ngunit sa pamamagitan ng panalangin ito ay dumating ang tulong mula sa taong hindi niya inaasahan. Hindi natin ito sinasabi upang gawing eksaherado, kundi upang ipakita na kapag ang Diyos ang kumilos, walang imposible. At ang panalangin ito ay hindi lang basta salita, kundi susi, isang susi na nagbubukas ng pinto sa kasaganaan dahil tuwing binibigkas ito ng may buong tiwala, tila may kandadong nabubuksan sa espiritual na mundo at ang agos ng pagpapala ay bigla na lang dadaloy. Hindi ito mahika, kundi pananampalataya na sinamahan ng pagsuko. Kaya't kung naririnig mo ito, nais kong ulitin sa iyo. Ang panalangin ito ay hindi dumarating sa mga taong random lang. Ito ay dumarating sa mga kaluluwang na natiling tapat kahit walang nakikita, sa mga pusong pagod ngunit patuloy pa ring nananalig. At ngayon ay ikaw na ang tinatawag dahil ang araw na ito ay hindi tulad ng kahapon. May kakaiba sa sandaling ito. At ang langit ay handa nang ilipat ka mula sa kakulangan papunta sa kasaganaan. Kaya kung handa ka nang tanggapin ito, sabihin mo sa sarili mo, handa na akong tumanggap dahil ang halaga ng pagpapalang darating ay ayon sa kung anong kailangan mo ngayon, hindi sa kung ano ang gusto mo, kundi sa kung ano ang eksaktong sagot sa panalangin mong matagal mo nang ibinubulong. At sa mga susunod na salita, magsisimula tayong bumigkas ng panalangin na may kapangyarihang espiritual. Kaya't ihanda mo ang puso mo, ihanda mo ang damdamin mo, at maniwala kang sa mismong sandaling ito, may nangyayaring hindi mo pa nakikita, ngunit malapit mo nang maranasan. At sa pagtatapos ng panalangin iyon, huwag kang magtaka kung may kakaibang katahimikan o kung may maramdaman kang kuryente sa katawan, dahil iyon ay ang kilos ng Diyos at ang pagbubukas ng pinto ng bagong kabanata sa buhay mo. Ama naming Diyos na nasa langit, sa unang segundo ng panalangin ito ay ibinubuhos ko ang buong nilalaman ng puso ko sa iyong presensya, sapagkat wala na akong ibang maaasahan kundi ikaw lamang. Ikaw na nakakakita ng lahat ng hindi sinasabi. Ikaw na nakaririnig ng bawat buntong hininga na hindi binibigkas. At ikaw na tanging nakakabatid kung gaano kasakit ang dinadala ng puso kong pagod na sa pagtitiis. Kaya sa sandaling ito, Panginoon, lumuluhod ako sa harap mo, hindi man pisikal. Ngunit sa espiritu ko, ako ay nakaluhod, nagpapakumbaba, humihingi ng tulong, humihingi ng liwanag, at humihingi ng biyayang hindi ko kayang kunin mag-isa.
sapagkat matagal ko nang sinusubukang solusyonan ang mga problema ko sa sarili kong paraan. Ngunit ngayon, buong puso kong kinikilala na hindi ko ito kayang lampasan kung wala ka. At ngayong narito ako sa gitna ng katahimikan ng gabi o ingay ng umaga, narito akong nananalangin na parang ito na ang huling pagkakataong magsusumamo ako. Dahil sa sobrang bigat na ng lahat, hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng lakas. Pero ngayong naririnig mo ako, Panginoon, hinihiling ko na buksan mo ang pintuan ng langit at padaluyin mo ang iyong habag sa buhay kong naghihintay ng direksyon, O Diyos na makapangyarihan. Naniniwala ako na kahit hindi mo pa sinasagot ang lahat ng tanong ko, ikaw ay may ginagawang himala sa likod ng mga bagay na hindi ko naiintindihan. At ngayong binibigkas ko ang panalangin ito, dalangin ko na pumasok ang liwanag sa bawat madilim na sulok ng isipan ko. Alisin mo ang mga tinik ng takot, ang mga tanikala ng kakulangan, at ang mga bagahing matagal ko nang hindi kayang dalhin. Pawiin mo ang lahat ng takot na bumabalot sa aking mga plano at punuin mo ng pag-asa ang mga panaginip kong unti-unti nang namamatay. Alam kong hindi aksidente na naririnig ko ang panalangin ito ngayon, kaya hindi ko ito itinuturing na isa lamang audio, kundi ito ay tinig ng langit na dumarating sa oras na handa na akong makinig. At ngayon, itinatanggap ko sa puso ko na may bagong kabanata na nagsisimula sa buhay ko. Panginoon, sa bawat salita ng panalangin ito, binubuksan ko ang puso ko sa kabuuang pagkilos ng iyong kapangyarihan. Tinatanggap ko ang kasaganaan, tinatanggap ko ang kapayapaan, tinatanggap ko ang direksyon, at tinatanggap ko ang himala na ikaw lamang ang may kakayahang ibigay. Hindi ko kailangan ng numero sa bangko upang maramdaman ang seguridad. Ang kailangan ko ay ang katiyakan na ikaw ang naglalakad sa unahan ko. At iyan ang panalangin ko ngayon, na kung saan man ako dadalhin ng landas, alam kong kasama kita. At kung may pintuang kailangang isara, isara mo ito para sa akin. At kung may pintuang hindi ko nakikitang bukas, gabayan mo ako upang makita ito, sapagkat naniniwala akong walang sino mang nanalig sa iyo ang iniwan mong nakabitin. Kaya ngayon, buong loob kong sinasabi, ikaw ang tanging pag-asa ko. Panginoon, sa bawat patak ng luha na hindi ko na nabilang, alam kong may kasamang panalangin na umaakyat sa langit, at sa bawat gabi na hindi ako makatulog dahil sa pag-aalala, sa bawat minuto na pinagpapawisan ako hindi dahil sa init, kundi dahil sa takot kung paano ko babayaran ang mga utang ko, ikaw ay nandoon, tahimik ngunit tapat, hindi ako iniwan. At ngayon, hinihiling ko sa iyong dakilang kapangyarihan na hawakan mo ang aking mga kamay at ituro mo sa akin ang direksyon ng kasaganaan, hindi para sa luho, kundi para sa kapayapaang matagal ko nang inaasam, sapagkat hindi ko na kayang mamuhay sa pagitan ng pagkabahala at pangungusap ng mundo na nagsasabing wala kang mararating. Pagod na akong magkunwaring okay habang lumulubog ako sa utang. Pagod na akong ngumiti sa harap ng pamilya ko habang ang totoo ay hindi ko na alam kung paano ko bubuhayin sila sa susunod na buwan. Pero ngayon, Panginoon, narito ako. Buong puso kong sinasabi, tulungan mo ako, sapagkat wala na akong ibang kakapitan kundi ang grasya mo. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat, ang takot ko, ang duda ko, ang limitasyon ko, at ang kahinaan ko, sapagkat alam kong sa iyo walang imposible, at kahit ang kinabukasang hindi ko makita, sa iyo ay malinaw na malinaw. Kaya't hinihiling ko ngayon, O Diyos, pumasok ka sa bawat transaksyon ng buhay ko, sa bawat plano, sa bawat pangarap, sa bawat hakbang na ginagawa ko, at kung may tao na kailangang dumating upang makatulong sa akin, dalhin mo siya, Panginoon. Kung may tawag na kailangang gawin upang magbukas ng bagong oportunidad, itulak mo ako na gawin ito. At kung may ideya na matagal mo nang inilalagay sa puso ko, pero hindi ko magawang simulan dahil sa takot, ngayon, Panginoon, alisin mo ang takot na iyon at palitan mo ito ng tapang na nagmumula sa pananampalataya.
sapagkat naniniwala akong ang pera ay hindi dapat pagpilitan kundi dapat pagdaluyan ng langit. Kaya't ngayon, buksan mo ang lahat ng pinagmumulan ng probisyon na iyong inihanda. At kung kailangang sirain mo ang mga pader ng hadlang, sirain mo, Panginoon, sapagkat hindi ako nananalangin para sa sarili ko lamang, kundi para sa buong pamilya ko, sa mga anak kong umaasa sa akin, sa mga magulang kong nagsakripisyo para sa akin, sa lahat ng taong kailangang masilayan din ang liwanag ng iyong biyaya sa pamamagitan ng pagbabago sa buhay ko. Panginoon, gamitin mo ako bilang sisidlang daluyan ng iyong kasaganaan, hindi para magyabang, kundi upang magpatotoo, sapagkat kapag dumating ang himala, ipapahayag ko ito ng may buong pasasalamat. At sa ngayon, bago ko pa man ito maranasan, tinataas ko na ang pasasalamat ko. Salamat, Panginoon, sa biyayang darating, sa proteksyong hindi ko man nakikita pero laging nandyan, sa karunungang ipaparanas mo sa tamang oras, at sa mga pintong bubuksan mo na hindi ko kailanman akalaing magbubukas. Ngayon ay tinatanggap ko ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng pera, ngunit mula sa iyo lamang nagmumula, at sa gitna ng panalangin ito, nararamdaman ko ang init ng presensya mo, ang katahimikan sa kabila ng ingay ng problema, at ang katiyakan na hindi pa tapos ang kwento ko, dahil ang Diyos ko ay buhay at tapat. Ngayon, Panginoon, habang bukas ang puso ko sa iyong presensya, sinasabi ko ito ng may buong pananampalataya. Hindi ako ipinanganak para maghirap habang buhay. Hindi ako nilikha para lang magtiis at mabuhay sa takot, kundi nilikha mo ako upang maging pagpapala. Nilikha mo ako upang mamuhay ng may dignidad at layunin, at ngayong binibigkas ko ang bawat salita ng panalangin ito. Tinatanggap ko ang bagong anyo ng buhay na ipinangako mo, isang buhay na may galak, may kalayaan at may kasaganaan. Panginoon, alisin mo ang mga mentalidad ng kakulangan, mga paniniwalang paninira sa sarili na nagsasabing hindi ako karapat-dapat sa tagumpay, hindi ako sapat para pagpalain. Dahil alam kong sa iyong paningin, ako ay mahalaga, ako ay pinili, at ako ay minamahal. At kung minamahal mo ako, Panginoon, bakit ko pahihintulutan ang sarili kong mamuhay na laging kapos? Kaya simula sa sandaling ito, sinasabi ko ito ng may lakas at tapang. Ako ay tinawag upang umunlad. Ako ay tinawag upang umangat. Ako ay tinawag upang makalaya sa lahat ng utang, pagdurusa at takot. At kahit gaano pa karaming taon akong nabuhay sa hirap, sapat na iyon. Tapos na ang panahong ako'y laging nasa ilalim. Sapagkat ngayon, sa pamamagitan ng panalangin ito, ibinabalik ko ang pagkakakilanlan ko bilang anak ng Diyos. At kung ako'y anak ng hari, bakit ako mamumuhay na parang alipin ng problema? Kung ako'y nilikha sa larawan ng kabanalan, bakit ko hahayaan ang kahirapan na sirain ang sarili kong halaga? Ngayon, Panginoon, winawasak ko sa pamamagitan ng panalangin ito ang lahat ng sumpa ng kahirapan, lahat ng pader ng limitasyon, lahat ng kadena ng utang at pagkakulong sa pagkabahala. Sa pangalan ni Jesus, nilulubos ko ang kalayaang ipinagkaloob mo, sapagkat ang sino mang pinalaya mo ay tunay na malaya, at ako iyon, Panginoon. Ako ang nilaya mo sa araw na ito, at alam kong hindi ito damdamin lamang, kundi isang realidad na magsisimulang mahayag sa bawat aspeto ng buhay ko, simula sa aking kaisipan, sa aking pananalita, sa aking mga desisyon, sa aking pamilya, sa aking kabuhayan, sa aking mga pagkakataon, at sa lahat ng aspeto ng aking paglalakad dito sa mundo. Panginoon, kung dati-rati ay takot akong humiling ng malaki, ngayon ay tinuturuan mo akong humiling ayon sa kalakhan ng iyong kapangyarihan. Sapagkat ikaw ang Diyos na lumilikha ng daan sa gitna ng kawalan. Ikaw ang Diyos na nagpapakain sa libo gamit ang kakaunting tinapay. Ikaw ang Diyos na bumuhay sa patay at bumasag ng tanikala sa kulungan. At kung ikaw ang Diyos na iyon,
Alam kong kaya mong buwagin ang lahat ng hadlang sa kinabukasan ko. Kaya mong isulat muli ang kwento ko. Kaya mong ibuhos ang kayamanang hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng taong nakapaligid sa akin, at kaya kong ipasa ang pagpapala sapagkat ang biyayang matatanggap ko ay hindi titigil sa kamay ko, kundi dadaloy sa mga taong nangangailangan din ng himala. At ngayon, Panginoon, sa gitna ng panalangin ito, nilalapit ko sa iyo ang bawat sulok ng buhay kong hindi ko maabot sa sarili kong lakas. Ang mga problema na matagal ko nang tinatago sa likod ng mga ngiti, ang mga pagkukulang na tinatabunan ko ng katahimikan, at ang mga takot na araw-araw kong nilalabanan kahit wala akong lakas. Hinihiling ko na ngayong sandali, bumaba ka sa aking kalagayan, Panginoon, at hipuin mo ang bawat sugat ng puso kong sugatan na sa paulit-ulit na pagkadapa. Dahil ang totoo, Panginoon, napapagod din ako, hindi ko na mabilang. Kung ilang beses akong halos sumuko, ilang beses akong napatanong kung may saysay pa bang lumaban. Ilang beses akong naglakad na parang walang direksyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, isang tinig ang palaging bumubulong sa akin, anak kita at hindi kita iiwan. At dahil sa tinig na iyon, bumabangon ako, bumabalik ako sa iyong presensya. At muling sinasambit ang panalangin ito na ngayon ay hindi ko na lang basta panalangin, kundi isang propesiyang inaangkin ko para sa sarili kong buhay. Panginoon, inaangkin ko na ang mga araw ng kahirapan ko ay may hangganan, ang mga gabi ng pag-iyak ay may katapusan. Ang mga tao ng pagkakait ay mapapalitan ng mga tao ng kasaganaan, hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil ikaw ay tapat. At sa katapatan mong iyon, naniniwala ako na kahit hindi ko pa nakikita ang biyaya, ito ay papalapit na. Kahit hindi ko pa nahahawakan ng pera, ito ay dumarating na. Kahit hindi ko pa natatanggap ang tawag, ito ay piniprepara muna, sapagkat ikaw ang Diyos ng proseso at resulta, at sa bawat paghihintay ko, may ginagawa kang higit pa sa hinihingi ko. Kaya ngayon, hindi lang ako nananalangin para sa pera, kundi nananalangin ako para sa puso, na may kakayahang hawakan ito ng may karunungan, para sa isipan na marunong magdesisyon kapag dumating ang tagumpay, para sa espiritu na marunong magpasalamat kahit hindi pa dumarating ang biyaya, sapagkat Panginoon, alam ko na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nakikita sa bank account, kundi sa panatag na puso na may kapayapaang galing sa iyo. At habang binibigkas ko ito, ipinahahayag ko na ako ay hindi na alipin ng kahirapan, ako ay hindi na alipin ng takot, ako ay hindi na bilanggo ng limitasyon, ako ay malaya na. Ako ay panibagong nilalang, ako ay pinatawad, ako ay pinagpala. Ako ay minarkahan ng langit bilang isang sisidlan ng milagro. At sa bawat araw mula ngayon, ako ay lalakad hindi bilang taong talunan, kundi bilang anak ng Diyos na may pamanang espiritual at kasaganaan. At hindi ako hihinto sa panalangin ito hanggang hindi ko makita ang katuparan ng bawat salita. Dahil alam kong walang salitang binibigkas sa pananampalataya ang bumabagsak sa lupa ng walang kabuluhan. Lahat ay dinirinig mo, lahat ay sinasagot mo sa tamang panahon, at lahat ay may dahilan. At ang panalangin ito, Panginoon, ay magiging bahagi ng kwento ng pagbabago ng buhay ko. At balang araw, ibabalik ko ito bilang patotoo. Sasabihin kong dito nagsimula ang lahat, sa sandaling ito, sa panalangin ito, kung saan ang puso ko ay muling nabuhay, ang pananampalataya ko ay muling nabuo, at ang kinabukasan ko ay muling nabuksan. At ngayon, Panginoon, bago pa man dumating ang kasaganaan, bago ko pa man makita ang sagot, bago ko pa man maramdaman ang kagaanan ng buhay, nagpapasalamat na ako dahil alam kong gumagalaw ka. Nagpapasalamat ako hindi lamang sa darating, kundi sa mga bagay na hindi mo pinahintulutan. Sa mga pintuang isinara mo upang ilayo ako sa kapahamakan, sa mga pangarap na hindi natupad dahil may mas mabuti kang inihanda.
At sa mga pagkakataong tila walang nangyayari, ngunit sa likod ng katahimikan ay may himala kang pinapanday. At sa panalangin ito, Panginoon, hindi ko lang iniaalay ang aking kahilingan, kundi buong buhay ko. Gawin mo akong instrumento ng iyong layunin. Daluyan ng iyong biyaya, patutuo ng iyong kabutihan, sapagkat hindi ko nais yumaman ng walang direksyon, hindi ko nais umangat ng walang dahilan, kundi nais kong ang lahat ng tagumpay ko ay magsilbing tulay, upang mas marami pang makakilala sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ang mga pagpapalang darating hindi lamang para punuin ang mga pangangailangan ko, kundi para maibahagi ito sa mga nangangailangan. Dahil ayokong mag-isa sa biyaya, nais kong magsama ng marami sa pag-angat. At alam kong sa ganitong puso, mas lalo mong ibubuhos ang iyong kasaganaan. Panginoon, kung dati ay hindi ko alam kung paano magtiwala ng buo, ngayon ay iniaalay ko sa iyo ang lahat, sapagkat walang saysay ang anumang tagumpay na hindi galing sa iyo. Walang halaga ang anumang salapi na hindi kasama ang presensya mo. Kaya't ngayong tinatanggap ko ang kasaganaan, tinatanggap ko rin ang pananagutan, at tinatanggap ko ang biyaya ng pagtuturo mo sa akin araw-araw, Panginoon. Buksan mo pa ang aking isipan upang makita ko ang mga oportunidad na dati kong hindi pinapansin. Buksan mo ang mga mata ko upang makita ko ang mga bukas na pintuang nilalagpasan ko, at palambutin mo ang puso ko upang matutunan kong pakinggan kanang malinaw, at kung may kailangang alisin sa buhay ko para dumaloy ang iyong pagpapala, alisin mo iyon ng may kapayapaan, kahit masakit, kahit mahirap, sapagkat naniniwala akong ang bawat pagsunod ay may kalakip na tagumpay at bawat pagsuko ay may kaakibat na milagro. Panginoon, hinihingi ko rin ngayon ang grasya ng pagkakaiba, na sa panahong ito ng krisis, ako ay maging ilaw, ako ay maging asin, ako ay maging simbolo ng katapatan mo, at ang buhay kong puno noon ng takot at kakulangan ay maging buhay na puno ng patotoo at liwanag. At sa wakas, Panginoon, habang isinasara ko ang panalangin ito, hindi ko ito isinasara bilang pagtatapos, kundi bilang pasimula ng bagong kabanata, at sinasabi ko ito nang may kabuuang paniniwala. Ako ay pinagpala, ako ay pinili, ako ay pinanigan ng langit. Ako ay lalakad sa kasaganaan. Ako ay lilipat mula sa utang papunta sa kalayaan, mula sa paghihirap papunta sa pagkakaroon, mula sa kawalan papunta sa kasaganaan, mula sa pagkalito papunta sa malinaw na direksyon, mula sa pangamba papunta sa kapayapaan, at mula sa tanong papunta sa sagot. Panginoon, salamat sa panalangin ito, dahil ito ang panalangin magbubukas ng bagong buhay para sa akin. Sa mismong sandaling ito, habang nakikinig ka sa panalangin ito, may dumadaloy na kapangyarihang hindi mo man nakikita, ngunit ramdam ng puso mo, sapagkat ang kalangitan ay gumagalaw. Ang hangin ay tahimik, ngunit may dalang mensahe, at ang paligid mo ay tila nagbabago ng enerhiya, sapagkat ang Diyos ay nagsisimula ng kumilos, at ang biyaya na ipinaglalaban mo sa panalangin ay nagsisimula ng bumaba. Naririnig mo ba yon? Hindi tunog ng salapi, kundi tunog ng kalayaan. Tunog ng pintuang bumubukas. Tunog ng tanikala ng kahirapan na nababasag. At sa sandaling ito, kung nararamdaman mong tumitibok ang puso mo ng mas malakas, kung tila may mainit na enerhiya sa paligid mo, iyon ay dahil dumarating na ang sagot sa panalangin mo. Hindi ito imahinasyon, ito ay presensya, ito ay pagkilos ng langit, ito ay pagdating ng himala. At ngayon, inuulit ko ito ng may buong tapang, ang iyong biyaya ay dumarating na, ang kasaganaan mo ay papalapit na. Ang bangko mong natagalang walang laman ay muling mapupuno, at ang buhay mong nilimos lamang ang pag-asa ay magbabago.
sapagkat ang Diyos ay hindi natutulog at kung tumahimik siya saglit, iyon ay dahil abala siya sa paghahanda ng higit pa sa kaya mong ipagdasal. Kaya ngayong sandali, isigaw mo sa puso mo, ako ay pinagpala, ako ay nililinis, ako ay pinatatawad, ako ay inihahanda at ako ay pinapalaya. At kung naniniwala ka, sabihin mo ng may pananalig, dumarating na ang himala ko. Sapagkat hindi ka pinakikinggan lamang, ikaw ay tinutugon, hindi ka basta umiiyak lamang, ikaw ay iniingatan, at ngayon, sa himig ng katahimikan, pakinggan mong mabuti, sapagkat may tinig mula sa langit na bumubulong sa iyo, Anak, huwag kang matakot, narito ako, hawak kita at hindi kita bibitawan. At kung sa puntong ito ay nadarama mo ang katiyakan na matagal mong hinanap, iyon ay ang tanda, ang senyales, ang sagot, at ito ang sandali kung kailan ang lahat ay nagsimulang magbago. Ang himala ay hindi laging malakas ang dating, minsan ito ay dumarating sa kalmadong kumpirmasyon sa puso. At kung iyon ang nararamdaman mo ngayon, tanggapin mo ito ng may buong pananampalataya, sapagkat sa panalangin ito, isang yugto ng kahirapan ang isinara at isang bagong kabanata ng biyaya ang binuksan. Panginoon, salamat sa pagbuhos ng kapangyarihan mong hindi nasusukat. Salamat sa pagyakap mo sa akin sa gitna ng panalangin. At salamat dahil ngayong gabi, ngayong araw, ngayong sandali, alam kong hindi na ako babalik sa dating buhay, sapagkat ako ay nilaya mo, ako ay binago mo, at ako ay dinala mo sa lupaing pangako na puno ng kasaganaan. Hindi dito nagtatapos ang lahat, sapagkat ang panalangin ito ay simula pa lamang ng bagong kwento na isinusulat ng Diyos sa buhay mo. Isang kwento kung saan hindi natakot ang bida, kundi pananampalataya, hindi nakakulangan ang tema, kundi kasaganaan, at hindi na pagkalito ang direksyon, kundi kaliwanagan. At kung narating mo ang huling bahagi ng panalangin ito, anak, gusto kong ipaalala sa iyo, hindi mo ito natapos ng walang dahilan. Tinawid mo ang buong daloy ng himala dahil may espesyal na layunin ng Diyos sa puso mo. At ngayon ay nais kong imbitahan ka, hindi sa isang ritual, kundi sa isang paglalakbay ng pananampalataya na araw-araw ay bubuksan ang pintuan ng langit sa iyong buhay. Kaya't kung naramdaman mong may nangyaring kakaiba habang pinapakinggan mo ito, nais kong sabihin sa iyo na totoo iyon, totoo ang presensyang naramdaman mo, totoo ang katahimikang bumalot sa iyo, totoo ang init sa dibdib mong parang yakap ng Diyos, at totoo ang kapayapaang tila bumaba mula sa langit. At ngayon, bago ka muling bumalik sa iyong mga gawain, nais kong marinig mong malinaw, hindi ka nag-iisa, hindi ka basta lumaban mag-isa, sapagkat ngayong araw, libo-libong kaluluwang kagaya mo ang nanalangin at kasama mo kami, kasama mo ang buong espiritual na komunidad na ito. Kaya't huwag mong hayaang maputol dito ang koneksyon natin, sapagkat bukas, sa parehong oras, sa parehong daloy ng panalangin, may bagong biyaya na ilalabas ang langit para sa iyo. Kaya pangako mo sa akin ngayon, babalik ka, sapagkat naghihintay kami at higit sa lahat, ang Diyos ay may inihanda pang mas malaki para sa iyo. At kung tunay na nakarating sa puso mo ang panalangin ito, gusto kitang anyayahan sa paraang tahimik ngunit makapangyarihan. Isulat mo sa komentaryo, dumating na ang aking tagumpay, sapagkat sa pagsulat mo niyan, pinapahayag mo sa langit na naniniwala kang nagsimula na ang bagong kabanata. At kung nais mong maging bahagi ng bawat panalangin idudugtong natin gabi-gabi, kung nais mong hindi mahuli sa bawat himalang ilalabas ng Diyos, ngayon na ang oras para manatili sa pamilyang ito ng pananampalataya. At kung naramdaman mong ito ay para sa iyo, ipahayag mo sa puso mo, Oo, Panginoon, narito ako, isama mo ako palagi sa iyong daloy ng grasya, at bago tayo tuluyang matapos, nais kong iwan sa iyo ang isang huling paalala.
Kung narating mo ang dulo ng panalangin ito ay dahil isa kang piniling kaluluwa, isang minarkahan ng Diyos, at isang taong itinalagang maranasan ang kaginhawaan na hindi na kayang pigilan ng kahirapan. At ngayon, habang isinasara mo ang mga mata mo para manalangin ng tahimik, maririnig mo mula sa loob ng puso mo ang pabulong na tinig na nagsasabing, "Magkita tayo bukas, anak, sapagkat hindi pa tapos ang himala." At kung naramdaman mong ito ay totoo, kung naramdaman mong ang panalangin ito ay hindi lang salita, kundi buhay na espiritual, isulat mo sa komentaryo ang ating sagradong code, Kodigo 77. Kumikilos ang Diyos ngayon, at tandaan mong ang bawat panalangin na umabot sa dulo ay nagdadala ng hindi na mapipigilang pagbuhos ng grasya. Kaya ngayon, habang pinapatugtog ang musikang puno ng kapayapaan, magpahinga ka at hintayin mong dahan-dahang dumating ang mga sagot, sapagkat ito na ang oras ng katuparan. At sa ngalan ng pananampalatayang bumuhay sa ating lahat, sinasabi ko sa iyo ngayon, pagpalain ka ng Diyos at magkita tayong muli bukas na may mas matatag na pananampalataya, mas maliwanag na pag-asa, at mas malalim na tiwala na ang iyong buhay pinansyal ay hindi na kailanman babalik sa dati.